Normal ba na makaramdam ka pa rin ng hiya sa partner mo dahil may something sa kanya na hindi ko talaga maintindihan? Wala kaming imikan at bibihira lang kami mag-usap pero hindi po kami galit sa isa't isa. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Shai at tawagin naman nating Levi ang kanyang live-in partner at meron silang 3 months old na baby. Nagkakilala sila online at si Levi ang una nag-chat sa kanya kaya nakipag-flirt naman siya. Nag-uusap sila simula umaga hanggang matapos ang araw kaya habang tumatagal ay nadidevelop naman si Shai sa kanya. Nagkaayaan sila na magkita at ang unang pagkikita nila ay naging smooth naman, mahiyain silang pareho pero nakapagpalagayan naman ang loob. 4 na buwan na ang kanilang relasyon nang malaman ni Shai na siya ay buntis. Hindi niya naman magawang maipakilala si Levi sa kanyang mga magulang dahil ang mga magulang niya ay nasa probinsya. Nag-iisa lang si Shai dito sa Maynila dahil dito naka-assign ng kanyang trabaho pero may parte sa pakiramdam niya na excited na siya magka-baby. Pero bago pa nila nalaman na buntis si Shai, nagpaalam sa kanya si Levi na may pupuntahan daw siya at kailangan niyang asikasuhin ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga araw na hindi nagparamdam sa kanya si Levi kaya parang nangangamba naman si Shai na parang may iba talaga. Bakit hindi man lang daw magawang mag-update ni Levi kaya naisipan niya na mag-imbestiga sa Facebook at dito niya nalaman ang totoo. Nakita ni Shai na meron pa palang ibang Facebook account na ginagamit si Levi at nalaman niya na 3 years na palang in a relationship si Levi sa iba. Kaya sa sobrang takot ni Shai ay gumamit agad siya ng pregnancy test at pinagdadasal niya na sana walang nabuong bata. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto ay natulala na lang si Shai dahil 2 linya ang lumabas. Kaya ibinalita niya agad kay Levi ang totoo at nagsabi naman sa kanya si Levi na uuwi na siya pagkalipas pa ng ilang araw. At dito na rin nalaman ni Shai na hindi pala pamilya ni Levi ang kanyang kasama kundi ang nauna niyang girlfriend. Excited naman daw si Levi na magiging daddy na siya pero hindi pa rin siya pinatatahimik ng kanyang kalooban kaya kinumpronta niya si Levi tungkol sa kanyang isang girlfriend. Panay naman ang sorry sa kanya ni Levi kaya sinamahan siya sa kanyang unang ultrasound at tinanong niya na rin si Levi kung ano ba ang plano niya. Pinapili niya na rin si Levi kung ang girlfriend niya o silang mag-ina. Hindi niya masyadong pinressure si Levi dahil may karapatan naman siyang mamili. 1 buwan pa ang nakalipas bago tuluyang hiniwalayan ni Levi ang kanyang girlfriend na ex-girlfriend niya na ngayon. 4 na buwan na ang pinagbubuntis ni Shai noong sila ay nagsimulang magsama at ipinakilala niya na rin si Levi sa kanyang mga magulang. Pero halos araw-araw pa rin binibisita ni Shai ang Facebook ng ex-girlfriend ni Levi dahil parang nagilty siya. Alam kasi ni Shai na nakasira siya ng isang relasyon nang wala man lang siyang kamalay-malay. Lumipas ang ilang buwan na naging maayos ang kanilang pagsasama pero pareha sila na hindi madalas na makapag-usap. Kaya may mga pagkakataon na sobrang late na magpaalam ni Levi na ma-extend ang kanyang overtime. Si Levi din daw ang tipo ng tao na pumapasok kahit na linggo pati na rin mga holiday. Pero wag daw sana nating isipin na nagloloko si Levi dahil nakamonitor sila sa location ng isa't isa dahil ganun kalala ang kanyang trust issue. Madalas niya rin tawagan si Levi lalo na kapag siya ay nag-overthink, sinisigurado niya na nasa trabaho talaga si Levi. Kaya sobrang proud niya kay Levi dahil napakasipag niya sa trabaho at lahat din ng request niya ay ibinibigay naman ni Levi. Sa madaling salita ay naibibigay naman ni Levi ang mga pangangailangan nila pero sa oras ay hindi. Dahil umuwi lang si Levi para magpahinga sa kanilang bahay kaya minsan ay nahihiya na si Shai na mag-request pa. Kaya gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo pati na rin sa mga magko-comment kung normal lang ba na nahihiya ako sa partner ko. Sa buong magdamag kasi namin ay halos walang nagsasalita dahil nahihiya ako magtanong sa kanya at hindi rin siya mahilig mag-open. Hindi sila madalas na nag-iimikan kaya akala nila may tampo sila sa isa't isa pero paglipas ng ilang araw ay gano'n na naman. Bibihira kami mag-usap pero hindi po kami galit sa isa't isa kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa akin ang problema nyo talaga mag-asawa ay walang iba kundi lack of communication. Hindi lang kasi third party ang pwede maging dahilan ng hiwalayan, pwede rin yung kakulangan sa komunikasyon. Normal lang siguro na nagkakahiyaan pa kayong dalawa dahil halos bago pa lang naman silang nagsasama. Pero hindi kasi pwedeng palagi na lang kayong naghuhulaan kung ano ba yung nararamdaman ng isa't isa at hindi kayo nag-uusap. Kailangan kasi talaga na merong isang kumuda yung ikaw mismo yung magbubukas ng pwede yung pag-usapan. Sobrang halaga kasi ng communication dahil dito nagsisimulang lumalim yung koneksyon. Lalo na pagdating sa relasyon dahil dito kayo mas magkakakilala, malalaman nyo yung gusto at ayaw ng isa't isa.